Bahagi 1, unang ping. Ako si Ana, 25 taong gulang, at ang oras ko ay umiikot sa pagitan ng hating gabi at 8:00 ng umaga. Kung may kalendaryo ang dilim, araw-araw akong nakacircle. Call center agent ako sa isang BPO sa Ortigas, panggabi. Account para sa mga gadget na hindi natutulog. Sa amin, ang salitang good morning ay sinasabi bandang 3:00 at ang araw ay tumataas mula sa salamin ng pantry window habang nanginginig pa ang kamay mo sa kape. Bago maghating gabi, umaakyat ako sa ika-14 na palapag. Dala ang ID na palaging kumakaskas sa turnstile at ang headset na parang ikalawang tenga. Sa hallway, mabango ang sahog ng floor wax na minadali ni Kuya Guard. At sa pader, may poster ng Smile with Your Voice. Pinapakinggan naming lahat iyon, pero alam naming hindi laging natatawa ang trabaho. Sa loob ng operations floor, umiilaw ang mahabang dagat ng monitor. Birding dot kapag available, dilaw kapag after call work, at pulang dot kapag break. Ang mga tunog ng ring at chime ay parang kuliglig ng hating gabi. Hindi maingay, pero hindi rin tumitigil. Team lead namin si Kathy, mahinhin, pero kaya kang pagalitan ng hindi nagtataas ng boses. Sa tabi ko, si Miko na laging may dalang chicharon sa bag at si Jenna na pangarap maging flight attendant. Wala namang bago nung gabing yon. Sumakay ako sa station ko, sumuri ng script sa isip. Verify name, empathize, diagnose, resolve, soft recap. Narinig ko ang sarili kong sabihin sa call, I hear you Steve, let me help you with that, kahit ang pangalan ng caller ay si Maria. Nalilito ang dila kapag ang utak ay nagsisimula palang magising sa oras na dapat natutulog na. Doon ko siya unang napansin. Si Vince. Hindi ko alam kung bakit biglang tumahimik ang ingay sa paligid nang nakita ko siyang pumasok, naka-black hoodie at may nakasabit na lanyard. Parang sanay na sa lamig ng opisina. Hindi siya yung tipong papansin. Pero may ayos sa kilos niya. Mahinahon tumapak, maingat dumaan sa likod ng mga upuan, at yung ngiti na hindi binibitawan sa hangin. Napatingin ako sa kanyang kamay. May singsing. Hindi nagtago, hindi rin ipinagyabang, nasa gitna, tila natural na laman ng balat. New hire? Tanong ni Miko. Hindi, sagot ni Jenna. Magsusulat sana pero huminto. Lipat daw sa account natin, galing sa telco. Huwag niyo akong titingnan na parang hindi ako tao, sabi ni Kathy, sumulpot mula sa likod, nakangiting marahan. Si Vince, batchmate ko dati sa kabilang floor. Be nice. Siya yung ipapartner ko sa'yo, Ana, sa warm transfers. Marami akong gustong sabihin na okay lang akong mag-isa, na kaya ko ang queue, na mahina ako sa pakikipagkilala. Pero umupo si Vince sa katapat kong station, tumingin, at ngumiti ng tipid. Hi, Ana? Anya, bahagyang tumango. Ako si Vince. Tinapik ko ang headset ko para magmukhang busy. Hi, sagot ko, kulang sa lahat ng salita. Welcome. May anak ka na? Bulong ni Jenna sa chat namin sa internal messenger, sinundan pa ng 3 hahaha. Loko? Type ko pabalik. Nakaring siya, hindi ako. Pero sa totoo lang, may kumislap na tanong sa loob ko. Hindi ko pinansin. Busy ang floor. Pumasok ang unang sunod-sunod na calls. Tumaba ang queue. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong maayos ang daloy ni Vince. Ang bilis niyang pumulot ng case. Ang gaan niyang magpaliwanag. At ang galing niyang umamo sa galit. I got you. Maririnig mo. We'll fix this. Kung musika ang boses niya, tenor na marunong magkwento. Bandang 1:00, break ko. Umupo ako sa pantry, tapat ng vending machine na hindi maganda ang reputasyon. Bumili ako ng 3-in-1 na kape at skyflakes at pinakinggan ang ulan na pumupukpok sa bintana. Tila ang mundo sa labas ay naliligo sa tunog ng kalansing at pagdausdos ng gulong.
May pumasok. Umupo sa harap ko, hawak ang tasa. Masarap ba yan? Tanong ni Vince. Turo ang kape kong mapait. Depende kung anong ninanais mo sa buhay, sagot ko. Kung kalungkutan, oo. Tumawa siya. Yung tawa na hindi nagsasayang ng hininga. Pwede bang sumama? Wala namang upuan reservation dito. Sagot ko. Nagbiro para takpan ang kaba. Doon nagsimula ang magaan. Palitan ng memes sa internal chat. Mga sticker ng aso na nalilito. Gift ng mga taong bumubula ang bibig sa dami ng ticket. You alive? Sabi niya tuwing malalim ang queue. Barely, sagot ko. Sabay padala ng emoji ng multo. Tinulungan niya akong sumalo ng isang irate. Nag-warm transfer kami sa tech team at sinabayan niya ako hanggang matapos ang escalation. Nice hold, sabi niya. And I felt seen in a place where we were taught to be voices without faces. Habang lumalalim ang gabi, lumalim din ang usapan. Mula sa, kumain ka na ba? Naging, saan ka umuuwi? Mula sa, anong paborito mong pelikula? Naging, sino ang huli mong iniyakan? Hindi ko alam kung paano siya naging mas madaling kausap kaysa sa sarili kong salamin. Nalaman kong may asawa siya, si Liza, at may anak na babae, si Iya, 5 taong gulang na mahilig sa unicorn. Hindi niya ito ikinuble. Sa katunayan, madalas niyang ikwento. Pero sa pagitan ng cute at nakaka-cute, may mga puwang na hindi ko na tinanong. Dumating ang 3:00, oras ng pinakamaraming good morning para sa mga taga-US at pinakamaraming antok na ako para sa amin. Sa internal chat, nagsimula ang thread naming dalawa. Hiwalay sa team chat, hiwalay sa QA chat. Vince, buhay ka pa? Ana, parang modem ni Caller 34, kumukura pero lumalaban. Vince, kape? Pantry. Ana, sige, 3 minutes. Sa pantry, may amoy ng tuyo na baon ni Miko at sunog na mantika mula sa microwave. Bitbit namin ang tasa, umupo sa parehong mesa. Sa labas ng bintana, tumitigil-tigil ang ulan. Hindi ako sanay sa ganito, sabi niya. Nakatingin sa lungsod, na umiilaw, naglalagablab ang mga billboard. Sa telco kasi, puro galit. Dito, galit din. Pero mas mahina ang mga tao magsinungaling. Paano mo nalaman? Tanong ko. Rinig mo sa hinga, tugon niya. May mga hininga na takot lang. May mga hininga na may itinatago. Tumingin siya sa akin, parang tatanungin kung ano ang akin. Sa akin, sabi ko bago siya makapagtanong, ang hininga ko, takot mahuli. Hindi sa metrics, sa buhay. Halata ba? Tanong niya. Nakangiting may pag-aalalang biro. Hindi, sagot ko. Kahit kailan, hindi. At doon, nagbukas ang pinto ng isang bagay na hindi ko pa tinatahak. Tumigil ako bago pa maging sobra ang sinabi ko. Pag-uwi, 8:00 na. Sumakay ako ng jeep, sumandal sa bintana, pinanood ang mga taong naglalakad, papuntang umaga. Ang mata ko mabigat, ngunit ang kamay ko, humahanap ng isang bagay. Buzz. Nag-vibrate ang phone ko. Vince, text mo ko pag nakauwi ka, para sa peace of mind ko. Ana, nasa gate na ako. Salamat sa pag-alalay kanina sa escalation. Vince, anytime. Good morning, Ana. Good morning. 9:00. Nag-init ang mukha ko sa salitang iyon. Kahit alam kong sinabi na niya iyon sa iba bago sa akin. Sa anak niya, sa asawa niya. Tinago ko ang phone sa ilalim ng unan bago matulog. At sa pagitan ng 2 paghinga, bumigat ang tulog ko. Nagising ako bandang hapon sa ingay ng tricycle sa labas. Bumili ako ng lugaw sa kanto, naligo, at bumalik sa busina ng gabi. Ganoon ang lagi. Araw sa bintana, gabi sa sahig ng opisina. Sa pagbalik ko, may sticky note sa monitor ko, sulat kamay ni Kathy. 1-on-1, 12:30 a.m. Huwag kabahan. Napangiwi ako, baka sa AHT na naman. Bago mag 1-on-1, dumaan si Vince sa station. Okay ka? Bulong niya. TTL, 12:30. Pray for me. Ngumiti siya,
Turo ang dibdib na parang sinasabing, nandito lang. Tila nakahinga ako ng mas maayos dahil doon. Sa one-on-one, hindi pala AHT ang paksa. Ana, sabi ni Kathy, diretso pero hindi malupit. Good job sa empathy. May lasa ang boses mo. Pero lately, napapadalas ang alt tab mo sa chat. Ingat sa QA. Nagmo-monitor sila. May report daw na maingay ang side channel habang calls. Noted TL, sagot ko, idinampi ang palad sa dibdib para pakalmahin ang sariling kaba. Hindi na po mauulit. Hindi ko sinasabi na mali ang pagkakaibigan. Malumanay niyang dagdag. Pero anumang lihim, nag-iiwan niya ng marka sa boses. At naririnig yan. Pagbalik ko sa station, nanginginig pa ang daliri ko. Nagpapang-chat. Vince, okay ka lang? Ana. Na-QA ako, hindi sa call, sa chat. Ingat daw. Vince. Copy. Sabi ko nga sa'yo, rinig sa hinga ang mga lihim. Humaba ang gabi, sumikip ang oras, sa pagitan ng can you please reboot? At I appreciate your patience, tumatagos ang maliit na thread namin. Naging mas personal ang mga linya. Vince. May favorite ka bang lugar sa umaga? Ana. Pantry window. Kita yung ilaw ng kalsada. Vince. Sa akin, playground na sarado. Diyan ko tinitingnan kung paano nagiging meron ang araw sa pagod ng tao. Sa unang Sabado na pareho kaming nakaduty, sabay kaming umalis bandang 8:00. May ambon, malamig. Kape? Tanong niya sa labas ng building, tapat ng karinderyang bukas 24/7. Lugawan? Sagot ko. Mas mura. Lumakad kami hanggang kanto. Umorder kami ng lugaw at tokwat baboy at doon, sa pagitan ng kumukulong sabaw at lumalamig na hangin, nakinig ako sa kwento niya. Minsan, sabi niya, nawawala ako sa gitna ng araw, kahit may araw, kahit may bahay. May mga puntong hindi mo alam kung saan banda ka dapat humawak. May asawang humahawak sa'yo, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ko pinasok ang pangungusap. At anak na nakahawak sa damit mo? Update. Mas lalo, sagot niya. Walang galit, walang reklamo. Totoo lang. Tumingin siya sa akin ng hindi nananakot. Ikaw? Kanino ka humahawak? Sa mga oras na yon, wala akong sinabing pangalan. Sa keyboard, biro ko. At sa hawakan ng bus, umuwi akong mabigat ang tiyan, magaan ang ulo. Bago ako pumikit, nag-vibrate ulit ang phone ko. Vince. Good morning, Ana. Ana. Good morning, Vince. Mula noon, parang gawain na ang good morning niya. Minsan, may kasamang larawan ng ulan sa bintana ng kotse. Minsan, shoes ng anak niya na may sticker ng unicorn. Minsan, larawan ng kamay niya at baso ng kape. Minsan, wala. Linyang sapat na, are you okay? Ang puso ko, biglang natutong sumagot sa mga tanong na hindi ko naman tinanong sa sarili ko dati. Isang gabi, sa internal chat, nagkaharutan ng buong team. Game truth or dare, sabi ni Miko. Pero truth lang. Walang dare, walang gumagalaw, bawal iwan ng cue. Ano last na text na nagpasaya sa inyo? Tanong ni Jenna. Gcash pumasok, sagot ni Kathy, tawang malambing. You may now log out, sabi ni Miko. Nagtawanan kami lahat. Ako, hindi nagsalita. May nagpop sa pribadong chat. Vince. Ako. Sasagot ako para sa'yo. Good morning, Ana. Ana? Loko. Vince. Hindi. Totoo? Good morning, Ana. Isang madaling araw, bandang 3:00, naubos ang calls, idle ang karamihan, umilaw ang dilaw sa tabi ng mga pangalan. Break tayo, ani Kathy. Pero huwag sabay-sabay. Nauna akong tumayo, sumilip sa bintana ng pantry. May taxi na halos lumubog sa ulan. May bantay saradong ilaw sa overpass. May tumabi sa akin, hindi ko na kailangang tingnan kung sino. May sinabi ka kanina kay TL? Tanong ni Vince. Wala, sagot ko. Pero may sinabi siya sa akin. Ano? Na naririnig ng mundo ang mga lihim, kahit hindi nagsasalita. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang sumunod na salita. Kung pelikula iyon,
Marahil pinatugtog na ang tunog ng lumang piano. Sa sumunod na linggo, may hiningi siya sa akin na hindi ko inaasahan. Ana, message niya sa akin sa labas ng shift. Unang beses sa personal number. Pwede ba kitang ihatid pa uwi? Wala akong kasabay at gusto ko lang. Baka isipin ni, hindi ko natapos ang pangungusap. Sinagot ko na lang, sige. Sa sasakyan niya, mabango ang amoy ng bagong linis na upuan. May laruan sa likod, doll na unicorn nga. Nagmaneho siya sa EDSA na tila kabisado ang lunas sa trapiko ng umaga. Hindi ito, sabi niya, hindi ito masamang intensyon. Gusto lang kitang masigurong nakararating. Bakit? Tanong ko. Diretsong hindi masakit. Dahil, huminto siya. Dahil mahalaga ka na sa akin sa paraang hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko. Hindi ako nakasagot. Sa labas, bumuka ang umaga. Sa loob, may dumaang katahimikan na hindi kayang takpan ng radyo. Pagdating sa tapat ng boarding house ko, hindi niya ako tiningnan ng matagal. Good morning, Ana. Good morning, Vince. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok. Kailangan kong magtrabaho, hindi mag-isip. Umupo ako sa station, nag-log in, nag-hello sa queue. Pumukol ang unang call, tumugon ang dila ko na parang sanay sa kalsada. Sa gilid, nagpapang chat. Mula kay Vince. Vince, may dala akong pandesal. Pantry? Bago pa ako makasagot, may isa pang ping. Team channel. Lahat nakasali. Walang nagsasalita. Isang bagong mensahe ang lumitaw. Mula kay Pobo Vince R. Teaser. Mismo. Malinaw. Hindi pribado. Hindi locked. Vince. Team-wide. Good morning, Ana. Coffee later? Napatigil ang hininga ko. Tumigil ang dagundong ng mga fans sa loob ng CPU. Tumigil ang tikatik ng ulan sa isip ko. At parang huminto ang dagat ng berdeng mga dots sa monitor. 1 segundo. 2. 3. Sunod-sunod na notifikasyon ang pumasok. Si Miko naglagay ng mata na emoji. Si Jenna nag-type ng uy. Si Kathy. Si Kathy ay nag-type ng Vince DM. At ako, nakatingin sa screen, hawak ang headset, habang patuloy ang caller sa kabilang linya. Hello? Are you still there? Ang mundo ko, nakabitin sa pagitan ng isang sorry wrong chat at ng isang katotohanang wala nang pwedeng burahin sa keyboard. Bahagi mga mensaheng hindi na mabura. Ang cursor ay kumikislap sa screen, tila ba pinagtatawanan ako. Good morning, Ana? Coffee later? At hindi iyon nasa pribadong chat, kundi sa team-wide channel. Nakikita ng lahat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanigas ang daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Ang caller sa kabilang linya ay paulit-ulit na nagtatanong, hello? Hello? Are you still there? Pero ang utak ko ay wala na sa script. Ang mga mata ko ay nakapako lang sa mensaheng iyon. Sa pangalan ni Vince na nakalagay sa unahan. At sa mga emoji ng reaksyon na mabilis na pumapasok. Mga mata, tawa, kilig na sticker. Ana? Boses ni Kathy. Ang TL. Sa malapit, tila sinadyang dahan-dahan. Wrap up your call. Nang mapansin kong nakatingin siya, agad akong nagsalita sa telepono. Yes ma'am, I'm here. Let me check that for you. Pero nanginginig pa rin ang tinig ko. Ang mga kasamahan kong sina Miko at Jenna ay palihim na sumisilip, nagtatawanan, habang nag-aalangan akong i-type ang sorry wrong chat. Maya-maya, dumating ang pribadong mensahe ni Vince. Ana, sorry, akala ko sa DM ko na ipadala. My bad. Pinindot ko ang mute button ng tawag ko. Sumagot ako, careful, halos makita na lahat. Yeah, sorry, I'll fix it. Sagot niya agad. Kasunod ang isa pang mensahe. Coffee pa rin tayo? Tila ba nilalaro ng tadhana ang lahat? Nag-type ako ng mabilis. Mamaya na lang natin pag-usapan. Focus sa calls. Bandang 3:00 ng madaling araw, matapos ang mahabang pila ng mga irate, customers at mga reboot na hindi gumagana. Nag-break kami.
Pagpasok ko sa pantry, nandoon na si Vince, hawak ang pandesal na pinangako niya kahapon. May thermos din siyang kape, parang walang nangyari. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ngunit alam kong may bigat sa likod ng kanyang mga mata. Pasensya na talaga kanina? Panimula niya, mahina ang boses. Na-overfamiliar ako. Hindi ko sinasadyang ilagay sa team chat. Hindi lang basta overfamiliar, Vince. Sagot ko, ibinaba ang tinidor ko sa mangkok ng lugaw. Kung sino man ang nakakita noon, baka mag-isip sila. Nagkibit balikat siya, huminga ng malalim. Hayaan mo na. Kung anong isipin nila, wala tayong kontrol. Basta't alam mong hindi ko sinasadya. Ngunit sa loob ko, ramdam ko ang kaba. Dahil sa simpleng pagkakamaling iyon, parang nagkaroon ng marka ang pangalan ko sa mga mata ng iba. At higit sa lahat, parang isang pinto ang bumukas. Isang lihim na pinto na ngayon ay may nakakaalam na hindi lang kami. Pagkatapos ng shift, nag-alok pa rin si Vince na ihatid ako. Hindi naman sila maghihintay sa labas para husgahan tayo. Biro niya. Ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang tono. Sa loob ng sasakyan, katahimikan muna ang bumalot. Ang ulan ay tila sumasabay sa kaba ng dibdib ko. Ana, bulong niya habang nakatigil kami sa stoplight. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko na rin kayang itago sa sarili ko. Kahit na may asawa ako, kahit na may anak ako, bawat mensahe na natatanggap ko mula sa iyo, parang ako'y nabubuhay muli. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng katapatan, ngunit sa ilalim noon, may halong kasalanan. Vince, sagot ko, halos pabulong din. Huwag mo akong ilagay sa ganong sitwasyon. Hindi ako dapat. Umiti siya ng malungkot. Alam ko, pero kahit anong pilit kong pigilan, hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya mo. At sa mismong sandaling yon, naramdaman ko ang lalim ng bitag na unti-unti naming pinapasok. Sa sumunod na mga linggo, hindi na lang basta simpleng palitan ng memes at jokes ang mga mensahe namin. Naging personal na. Bago ako matulog, may good morning Ana mula kay Vince. Pagmulat ng mata ko bandang hapon, may ingat sa pasok galing sa kanya. Sa gitna ng calls, biglang papasok ang, pagod ka na. Gusto mo ba ng tsokolate? Minsan, mga simpleng larawan lang ng anak niya, ng baon niyang kape, o ng ulap sa bintana ng opisina. At ako, sagot lang ako ng sagot, kahit alam kong bawat tugon ay isa pang hakbang palapit sa isang bangin. Isang gabi ng Sabado, matapos ang shift, imbes na diretsong umuwi, nagyaya siyang dumaan kami sa isang maliit na kafe malapit sa building. Open sila hanggang umaga, sabi niya. At doon sa loob ng maliit na kapehan, habang ang mga ilaw ay malumanay at ang paligid ay tahimik, nagkwento siya ng mga bagay na hindi raw niya masabi kahit kanino. Tungkol sa pagod niya, sa pakiramdam na hindi na siya nakikita ng asawa niya, sa pangarap niyang magsulat ulit ng kanta para sa anak niya. Nakatitig ako sa kanya at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ramdam ko ang bigat ng pagiging tao niya. Hindi lang basta isang lalaking may singsing, kundi isang taong naghahanap ng silid na makikinig. At sa hindi ko inaasahan, dumampi ang kamay niya sa kamay ko, dahan-dahan, parang takot na baka umurong ako. Hindi ako umurong. At sa katahimikan ng kafe, naramdaman ko ang apoy na matagal nang nakatago sa ilalim ng abo. Kinabukasan, parang wala lang. Nag-login kami sa trabaho, tumanggap ng calls, nag-usap sa chat. Pero alam naming pareho, na may nangyari ng hindi na mabubura. Ang simpleng good morning ay may ibang bigat na. Ang mga lihim na mensahe ay hindi na basta biro. Isang madaling araw, habang magkasabay kaming lumabas para bumili ng yosi kay Vince, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Walang payong. Tumakbo kami, nagtatawanan, hanggang sa makarating kami sa isang waiting shed. Basang-basa kaming dalawa, hingal, pero may ngiting hindi matanggal sa labi. Baka magkasakit tayo niyan, sabi ko, habang pinipiga ang manggas ng jacket ko. Hindi ako mag-aalala kung magkasama naman tayo, sagot niya. At bago pa ako makapag-isip, dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang patak ng ulan na dumadaloy mula sa kanyang buhok at ang init ng kanyang hininga na humahalos sa lamig ng gabi. Hanggang sa hindi ko namalayan, naglapat ang aming mga labi. Sa ilalim ng ulan, habang ang lungsod ay natutulog, nagsimula ang isang kwento na hindi na kayang burahin ng kahit anong delete button sa chat. Pagbalik namin sa opisina, halos walang nagsalita. Pero sa loob ko, naglalaban ang dalawang tinig. Ang isa'y nagsasabing mali at ang isa'y nagsasabing totoo ang lahat ng nararamdaman ko. At sa gitna ng ingay ng telepono at mga call script, malinaw ang tanong na bumabalik-balik, hanggang saan kami dadalhin ng mga lihim na mensahe? Fragmang Bahagi 3. Mga lihim na pagtagpo. Hindi ko na alam kung paano nagsimula ang lahat. Kung saan tumawid mula sa mga simpleng biro ang aming mga mensahe tungo sa mga salitang puno ng damdamin. Basta isang araw, nagising na lang ako na hinahanap-hanap ko na ang notification na galing kay Vince. Kapag wala akong natatanggap na good morning bago matulog, parang may kulang sa araw ko. Kapag hindi siya nagpaparamdam habang nakaduty kami, parang mahirap huminga. At unti-unti, hindi na sapat ang mga mensahe. Isang gabi, habang nasa pantry kami, nakatanggap ako ng DM galing sa kanya. Ana, labas tayo after shift. Hindi sa kafe. May alam akong lugar. Anong lugar? Mabilis kong tinip habang iniinom ang kape. Basta, safe. Walang makakakita. Promise. Hindi ko agad sinagot. Buong shift, hindi ako mapakali. Ang bawat oras ay parang kumakaladkad. Hindi ko alam kung excitement o kaba ang nararamdaman ko. Nang matapos ang calls, halos sabay kaming lumabas. Umupo kami sa kotse niya at imbes na ihatid ako pa uwi, dinala niya ako sa isang maliit na motel sa labas ng bayan. Nanigas ang katawan ko. Vince. Pero tumingin siya sa akin, mata sa mata, at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Wala itong ibang ibig sabihin, kundi gusto kong makasama ka. Gusto kong maramdaman na hindi lang sa chat umiikot ang mundo natin. Parang may kung anong pumutok sa dibdib ko. Sa loob ng malamlam na kwarto, sa dilim na tanging ilaw ng lampshade ang saksi, muli kaming naglapat ng labi. At sa gabing yon, tuluyan na kaming bumigay sa apoy na matagal nang naglalagablab. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin sa salamin. Nakatingin ako sa sarili kong mata. Nagtataka kung sino itong babae na nasa harap ko. Ang simpleng Ana na cashier noon sa fast food, na ngayon ay call center agent, na nangangarap lang ng maayos na buhay, ngayon ay nasa isang relasyon sa isang lalaking may asawa at anak. Hindi dapat, bulong ko sa sarili ko. Pero sa mismong oras na iyon, pumasok ang isang mensahe sa cellphone ko. Ana, thank you. Hindi ko na alam kung paano ako makakasurvive kung wala ka. At tulad ng isang addict, hindi ko mapigilang tumugon. Ako rin, Vince. Hindi ko na alam kung paano itutuloy ang gabi kapag wala ka. Lumipas ang mga linggo, naging regular na ang aming mga tagpo. Minsan pagkatapos ng shift, minsan sa pagitan ng day off. Lagi siyang may alibi, at ako na may laging handa. Sa bawat yakap, pakiramdam ko'y ako ang mundo niya. Sa bawat halik, parang ako ang pinili niya. Pero laging may aninong bumabalot, ang katotohanang hindi ako ang tahanan niyang uuwian. Isang madaling araw, pagkatapos ng isa na namang pagkikita, nagtanong ako
habang nakahiga sa tabi niya. Vince, hanggang kailan tayo ganito? Hindi siya agad sumagot. Hinaplos lang niya ang buhok ko. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ayokong matapos ito. Pero may asawa ka. Bulong ko. Parang paalala na rin sa sarili ko. Alam ko. Sagot niya. At mali. Pero Ana, totoo to. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Sa halip na sumagot, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Ngunit sa puso ko, may bumabalik na tanong. Kung totoo ang lahat, bakit ako kailangang manatili sa dilim? Dumating ang unang banta ilang linggo pagkatapos. Nakaupo ako sa station ko, nakatutok sa monitor, nang biglang pumasok ang isang anonymous email. Walang pangalan ng sender. Ang subject line. Alam ko ang ginagawa niyo. Napalunok ako, pinagpawisan ng palad ko. Nang buksan ko ang email, iisa lang ang nakasulat. Mag-ingat ka, Ana. May mga lihim na hindi panghabang buhay na naitatago. Agad kong pinadala kay Vince ang screenshot. Sino kaya to? Tanong ko. Mabilis ang reply niya. Don't panic. Baka prank lang. Delete mo na. Pero hindi iyon prank. Dahil kinabukasan, nakatanggap ako ng isa pa. Hindi ka ba natatakot na mabunyag ang lahat? Mula noon, nag-iba ang lahat. Sa bawat pagpasok sa opisina, ramdam ko ang mga matang nakamasid. Sa bawat tawag na tinatanggap ko, pakiramdam ko'y may nakikinig sa akin. Kapag lumalabas kami ni Vince, mas lalo kaming nag-iingat. Hindi na kami nagtatagal sa iisang lugar. Lagi kaming lumilipat, lagi kaming nagmamadali. Ngunit sa kabila ng takot, mas lalo ko siyang hinahanap. Ang mga lihim na mensahe na dati punong-puno ng biro at lambing, ngayon ay may halong pangamba. Ingat ka, Ana. Huwag ka munang lalabas mag-isa. Please, huwag kang matakot. Nandito ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At sa bawat mensahe, lalo lang akong nalulubog. Isang madaling araw, habang pauwi ako, may napansin akong nakasunod na motor. Unay hindi ko pinansin. Pero nang lumiko ako sa kanto, lumiko rin siya. Nang bumagal ako, bumagal din. Nang bumilis ako, bumilis din. Kinabahan ako. Agad kong tinawagan si Vince. May sumusunod sa akin. Narinig ko ang sigaw niya sa kabilang linya. Ana, huwag kang dediretso sa bahay. Pumunta ka sa 7-Eleven, hintayin mo ako. Tumakbo ako, halos mabitawan ang cellphone ko. Pagdating ko sa convenience store, doon ko lang naramdaman ang kaligtasan. Pagdating ni Vince, pawisan, agad niya akong niyakap. Hindi na ito biro, bulong niya. May nakakaalam na talaga. At doon ko napagtanto, hindi lang pala puso namin ang nakataya, kundi pati na rin ang aming kaligtasan. Ngunit kahit ganoon, sa susunod na gabi, bumalik pa rin kami sa mga lihim na mensahe. Dahil kahit anong banta, kahit anong panganib, mas malakas pa rin ang tao tarusno. Bahagi po ako. Mga aninong nakamasid. Hindi ako mapakali sa mga sumunod na araw. Para akong laging may kasunod, laging may matang nakatingin sa bawat kilos ko. Minsan, habang nakaupo ako sa station ko, ramdam kong may nakatitig mula sa kabilang row. Ngunit kapag lumilingon ako, normal lang ang lahat. Abala ang mga kasamahan sa tawag. Ang iba'y nakayuko sa keyboard at ang iba na may natutulog sa break. Pero sa puso ko, hindi na ako mapalagay. Ana, kumusta ka? Tanong ni Vince nang magkasabay kaming lumabas para bumili ng kape sa vending machine. Ramdam kong sinusubukan niyang gawing normal ang lahat. Pero hindi niya maitago ang pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Hindi ako mapakali, sagot ko. Parang may sumusunod nga talaga sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba o totoo. Mahigpit niyang hinawakan ng balikat ko. Kung sino man yan, hayaan mo na. Basta't mag-ingat ka. Hindi kita pababayaan. Pero sa mismong oras na iyon,
Napatingin ako sa salamin ng vending machine at nakita ko ang refleksyon ng isang lalaking nakatayo malapit sa pinto. Hindi ko siya kilala, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa amin. Nang linggunin ko, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Nagsimula na ring makialam ang ibang tao sa paligid. Si Kathy, ang team leader namin, isang madaling araw ay lumapit sa akin. Ana, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango ako. Sinundan siya sa isang bakanteng meeting room. Alam kong hindi ko dapat ito sinasabi. Panimula niya. Pero napapansin ko na masyado kayong close ni Vince. Hindi ako manghuhusga. Pero gusto ko lang ipaalala na maraming matang nakamasid sa atin dito. Ayokong mapahamak ka, lalo na't may asawa si Vince. Parang tinusok ang puso ko sa narinig. Gusto kong itanggi, gusto kong nang ngumiti at sabihing wala lang, pero hindi ko magawa. Tumango na lang ako at nagsabing, "Salamat Kathy, naiintindihan ko." Pero paglabas ko ng meeting room, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Vince. Anong sinabi niya sa'yo? Napasulyap ako sa paligid bago nag-reply. Nag-warning. Sabi niya maraming nakamasid. Agad siyang sumagot. Hayaan mo sila. Huwag kang makikinig sa iba. Ako lang ang pakinggan mo. Tinte. At yun ang naging panlaban ko sa lahat. Ang boses ni Vince na laging nagsasabing siya lang at tadoanan ng amadeta pat ila disting. Isang gabi, pagkatapos ng shift, hindi na cafe o motel ang pinuntahan namin. Inaya niya akong mag-drive palabas ng syudad. Madaling araw iyon at habang papalayo kami, unti-unting humina ang ilaw ng mga gusali at pinalitan ng mga anino ng bundok. Binuksan niya ang radyo, pero agad ding pinatay. Marahil para marinig ang ingay ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa windshield. Alam mo ba? Sabi niya habang hawak ang manibela. Ito ang pinakamasayang parte ng linggo ko. Ang makasama ka ng malayo sa lahat. Napatingin ako sa kanya. Pero hanggang kailan, Vince? Hanggang kailan tayo magtatago? Sandaling natahimik siya. Hindi ko alam, sagot niya. Halos pabulong. Pero ang alam ko, hindi ko kayang mawala ka. At doon, sa gitna ng madilim na kalsada at ulan, hinawakan niya ang kamay ko. At gaya ng dati, hindi ako umurong. Ngunit habang palalim ng palalim ang aming ugnayan, palakas din ng palakas ang mga lihim na mensahe na natatanggap ko mula sa hindi kilalang numero. May ebidensya ako. Anak, kung ayaw mong mabunyag, tumigil ka na. Isang larawan lang at masisira ang buhay mo. Kasama pa ng mga mensahe ang mga litrato. Hindi malinaw, pero sapat para makilala. Ako at si Vince, magkasabay lumalabas sa opisina. Ako at siya, nakaupo sa kafe. Isa pang larawan, hawak niya ang kamay ko habang tumatawid kami. Nanginginig ang kamay ko habang ipinapakita ito kay Vince. Paano nila nakuha to? Tanong ko, halos sumigaw. Kinuha niya ang cellphone ko, tinitigan ang mga litrato, at mahigpit na pinikit ang mga mata. Ana, kailangan nating mag-ingat. May nagmamanman nga sa atin. Pero sino? At bakit? Umiling siya. Hindi ko alam. Pero hindi ko hahayaang masira ka dahil dito. Ako ang bahala. Mula noon, mas naging masidhi ang takot at kilig na bumabalot sa akin. Sa bawat pagkikita namin, parang mas mahalaga, mas totoo. Parang alam naming maaari itong maging huli anumang oras. Kaya't mas mahigpit ang yakap, mas malalim ang halik. Ngunit kasabay noon, mas bigat ang konsensya. Isang umaga, pagkatapos ng overnight shift, nakita ko ang asawa ni Vince. Hindi ko siya kilala ng personal, pero nakita ko siyang naghihintay sa labas ng building. May dalang payong, halatang susundo sa kanya. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa pinto, walang alam sa lahat ng lihim na nagaganap sa likod. Para akong tinusok sa dibdib. Sa isip ko, naroon ang tanong.
Ako ba ang dahilan ng lungkot sa mga mata ng babaeng iyon? Nang lumabas si Vince at nakita siya, ngumiti siya. Parang walang nangyari. Hinawakan ang kamay ng asawa niya at sabay silang naglakad palayo. At ako, nakatayo lang ako sa gilid. Hawak ang bag ko. Pilit na nilulunok ang pait na lumunok ng sariling mga damdamin. Ngunit kahit anong pagpigil ko, hindi ko kaya. Nang mag-text si Vince kinagabihan, "Miss na kita," agad akong sumagot. Ako rin. At muli, nagtagpo kami. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi niya, bigla niyang sinabi, "Ana, iniisip kong aminin na lahat sa asawa ko. Ayokong mabuhay sa kasinungalingan." Parang natigil ang mundo ko. "Vince, sigurado ka ba? Kapag ginawa mo yan, masisira ang pamilya mo." Huminga siya ng malalim. "Alam ko, pero masisira rin naman ako kung hindi kita pipiliin." At doon ako tuluyang natulala. Sa wakas ba'y pipiliin niya ako? O isa na namang pangakong hindi kayang tuparin? Habang papikit na ang mga mata ko, pumasok ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ana, alam ng asawa niya. Halos mabitawan ko ang cellphone ko, nanlamig ang buong katawan ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na maaaring mas malalim pa kaysa sa pagmamahal. Bahagi female. Ang pagbubunyag. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Ana, alam ng asawa niya. Parang isang martilyo na walang tigil na humahampas sa puso ko. Pagdating ng sunod na shift, ramdam kong may nagbago. Tahimik si Vince. Mas tahimik kaysa dati. Kahit na nagsasalubong ang mga mata namin, wala akong mabasa. Hindi na yon mga matang puno ng lambing, kundi mga matang may iniingatang bigat. Pagkatapos ng huling tawag ng gabi, inaya niya akong lumabas. Hindi sa kafe, hindi rin sa motel. Dinala niya ako sa rooftop ng building. Mula roon, tanaw ang ilaw ng buong lungsod, parang mga bituin na bumagsak mula sa langit. Ana, panimula niya, sabay buntong hininga. May dapat kang malaman. Parang kumakabog ang dibdib ko. Ano yon? Alam na ni Claire. Claire, iyon pala ang pangalan ng asawa niya. Namilog ang mata ko. Paano? Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga litrato, pero ipinakita niya sa akin. May printout siya ng mga larawan natin. Yung magkasabay tayong lumalabas. Yung hawak ko ang kamay mo. Sabi niya, matagal na raw niyang pinagdududahan. At ngayong hawak niya ang ebidensya. Tumigil siya. Parang hindi kayang ituloy. Vince, halos bulong ko. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng lungkot ang mga mata. Galit siya, Ana. Sobrang galit. Pero hindi lang yun ang nakakatakot. Sabi niya, hindi lang ako ang sisirain niya. Pati ikaw. Nanlamig ako. Bigla kong naalala ang mga mensahe. Ang mga litrato. Kaya pala. Kaya pala may mga anonymous na nagbabantang mailabas ang lahat. Kaya pala may mga matang laging nakamasid. Hindi lang pala basta kung sino. Baka si Claire mismo. Ana, sabi ni Vince. Sabay hawak sa kamay ko. Pasensya ka na. Nadamay ka dahil sa akin. Pero hindi ko hahayaang saktan ka niya. Pero paano kung totoo? Paano kung ilabas niya? Tahimik siyang tumingin sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Kung ganoon, haharapin ko. Pero hinding-hindi kita isasama sa pagbagsak ko. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagtulak sa akin. Pero bigla kong binitawan ang kamay niya. Hindi ganon kasimple, Vince. Kung totoo ngang alam niya, ibig sabihin, tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi. Ana, huwag mong sabihin yan. Paano mo ako mapoprotektahan kung asawa mo mismo ang kalaban ko? Paano ako makakatulog gabi-gabi? Iniisip na baka bukas. Bigla na lang akong puntahan ng asawa mo. O mas malala, masaktan.
Tumingin siya sa akin desperado. Mahal kita, Ana. Hindi kita kayang pakawalan. At doon ako napaiyak. Dahil sa kabila ng lahat, iyon din ang nararamdaman ko. Pero alam kong hindi sapat ang pagmamahal para gawing tama ang mali. Lumipas ang mga araw. Naging mas mabigat ang lahat. Hindi na kami makapag-usap ng matagal sa opisina. Hindi na rin ako makalabas kasama siya ng walang kaba. Ang bawat mensahe sa chat ay laging may takot na baka mabasa ng iba. Isang madaling araw, habang nag-aayos ako ng gamit, may lumapit sa akin. Isang babaeng hindi ko kilala, nakapantalon at nakablazer, halatang galing din sa shift. Ikaw ba si Ana? Tanong niya. Napatigil ako. Psst, sino ka? Ngumiti siya, malamig. Ako si Claire. Parang may lumubog na bato sa sikmura ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa mga mata niya, hindi galit ang nakita ko, kundi isang kakaibang katahimikan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para saktan ka. Gusto ko lang makita kung sino ka. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong kong tanong. Gusto kong makita kung anong meron ka na wala ako. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong gumuho ang mundo ko. Pag-uwi ko, halos hindi ako makahinga. Hindi ko sinabi kay Vince na nagkita kami. Natakot ako. Pero kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa unknown number. Maganda ka pala. Kasunod noon, isang litrato ko habang nakaupo sa pantry, halatang kuha ng palihim. Pero tandaan mo, Ana, ako ang asawa. Nung nanginginig ang buong katawan ko. Kinabukasan, kinumpronta ako ni Vince. Alam ko nang nagkita kayo, sinabi ni Claire. Napatitig ako sa kanya. At anong tun sinabi niya sa'yo? Na ayaw ka raw niyang saktan, pero hindi niya titigilan hanggat hindi ka nawawala sa buhay ko. Parang hinila pababa ang lahat ng dugo sa katawan ko. At anong gagawin mo, Vince? Huminga siya ng malalim, sabay tingin diretso sa akin. Iiwan ko siya. Parang tumigil ang oras. Ang salitang matagal ko nang inaasam marinig, ngayon ay narito na sa harap ko. Pero imbes na saya, takot ang naramdaman ko. Sigurado ka ba? Tanong ko, halos pabulong. Sigurado ako. Hindi ko na kaya ang ganito. Ikaw ang pipiliin ko, Ana. At sa gabing yon, hinalikan niya ako na parang iyon na ang simula ng bagong mundo naming dalawa. Ngunit habang magkahawak ang kamay namin, sa gilid ng mata ko'y nakita ko ang isang aninong nakatayo sa di kalayuan. Hindi ko man siya nakilala agad. Alam kong si Claire iyon. At sa malamig niyang titig, alam kong hindi iyon ang katapusan ng laban. Iyon lang ang simula. Bahagi upper, mga sugat na hindi nakikita. Naging masalimuot ang mga sumunod na linggo. Para kaming mga tauhan sa isang pelikula na hindi alam kung kailan matatapos ang eksena. Tuwing nasa opisina kami, kailangan naming magpanggap na walang espesyal na nangyayari. Hindi kami pwedeng magtagal sa pantry ng magkasabay. Hindi pwedeng magkasalubong nang hindi agad iiwas ang tingin. Pero sa chat, mas naging mainit ang mga salita namin. Tuwing madaling araw, pagkatapos ng shift, palihim kaming nagkikita sa labas. Isang kotse na nakaparada sa madilim na bahagi ng parking lot, isang kafe na bukas buong gabi, o minsan ay simpleng lakad lamang sa isang kalyeng walang masyadong tao. Doon namin binubuhos ang lahat, ang mga halakhak, ang mga yakap, ang mga luhang hindi namin maipakita sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, laging nakabuntot ang anino ni Claire. Isang gabi, nakatanggap ako ng email mula sa isang unknown sender. Nang buksan ko, isa iyong mahabang sulat. Walang pangalan, pero alam kong siya iyon. Ana, hindi mo kilala ang sakit ng isang asawang niloloko. Lahat ng gabi, iniisip ko kung saan siya. Lahat ng umaga, iniisip ko kung sino ang kasama niya. At ngayon, narito ka. Ikaw ang dahilan.
Hindi kita kayang patawarin. Pero tandaan mo, hindi ako basta-basta susuko. Kung pipiliin niya ikaw, isiguraduhin kong hindi ka na makakatayo. Nalaglag ang cellphone ko sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagkita namin ni Vince kinagabihan, ipinakita ko sa kanya ang email. Nanlaki ang mga mata niya at galit na galit ang naging reaksyon. Hindi na ito tama, Ana? Anya? Halos sumabog ang boses. Kung hindi pa ako titigil, baka masaktan ka pa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Pero paano kung totoo ang banta niya, Vince? Paano kung may kaya siyang gawin? Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ana, makinig ka? Ako ang bahala. Kung kinakailangan, iiwan ko siya ngayon din. Maghahanap tayo ng bagong simula. Huwag ka lang matakot. Sa puso ko gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na sapat na ang pagmamahal naming dalawa para talunin ang lahat ng banta. Pero sa likod ng isip ko, may boses na paulit-ulit na nagsasabing, hindi ito ganun kasimple. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nakahalata ang iba. Si Kathy, ang team leader namin, minsan ay napatingin ng matagal habang magkatabi kaming naglalakad ni Vince. Ramdam ko ang mga matang nagmamasid sa bawat kilos namin. At isang beses, habang nasa pantry ako, biglang nagsalita si Marco, isa sa mga katim namin. Uy, Ana, kayo ba ni Vince? Napapitlag ako. Ha? Anong sinasabi mo? Ngumisi siya, parang nang aasar. Wala lang, kasi lagi kayong sabay umuuwi, sabay mag-break. Ang sweet nyo eh. Napilitan akong tumawa at sabihin, grabe ka Marco, huwag kang gumawa ng kwento. Pero sa loob-loob ko, parang unti-unti nang nababasag ang pader ng lihim namin. Isang madaling araw, matapos ang shift, inaya ako ni Vince sa isang motel malapit sa opisina. Tahimik lang kami nung una. Pero nang humiga ako sa tabi niya, bigla siyang nagsalita. Ana, kailangan na talaga nating gumawa ng desisyon. Hindi na ako makapagtago pa. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Haharapin ko si Claire. Sasabihin ko na tapos na kami. Ikaw na ang pipiliin ko. Parang tumigil ang oras sa mga salitang iyon. Matagal ko nang inaasam na marinig iyon, pero ngayong narinig ko na, hindi ko alam kung paano tatanggapin. Vince, sigurado ka ba? Paano ang anak nyo? Napapikit siya. Halatang nasasaktan. Alam kong mahirap, pero mas mahirap kung ipagpapatuloy ko pa ito. Hindi ko na kayang mabuhay ng dalawang mukha. Nyakap niya ako ng mahigpit. Parang ayaw na akong pakawalan. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ng pagmamahal, ng kasalanan, ng takot sa hinaharap. Ngunit hindi lahat ng bagay ay pwedeng manatiling lihim. Isang araw, habang nasa shift kami, biglang dumating si Claire sa opisina. Hindi siya empleyado doon, pero nakapasok siya, dala ang isang folder na puno ng mga litrato. Nakita ko kung paano nagulat si Vince nang makita siya. Nakita ko rin kung paano nagbulungan ang mga kasamahan namin habang nakatingin sa eksenang nagbubukas sa harap nila. Ano to, Vince? Malakas na tanong ni Claire sabay hagis ng mga litrato sa mesa. Litrato naming dalawa. Ako at siya, magkahawak ang kamay. Ako at siya, magkasabay lumalabas sa opisina. Ako at siya, magkatabing kumakain sa kafe. Tumigil ang buong floor. Walang ibang ingay kundi ang mabilis na pintig ng puso ko. Ana, bulong ni Vince, pero hindi ko na narinig ang kasunod. Tumingin sa akin si Claire, punong-puno ng galit ang mga mata. Ikaw pala si Ana, ang babaeng sumira sa pamilya ko. Napalunok ako, hindi ako makapagsalita. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiiyak? Alam mo ba kung ilang beses niyang sinungalingan ang anak namin dahil sa'yo? Nagsimulang umiyak si Claire, pero hindi nawala ang apoy sa boses niya.
Kung akala mo'y mananahimik lang ako, nagkakamali ka. Sisiguraduhin kong lahat ng tao dito ay alam kung anong klaseng babae ka. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang bigat ng lahat ng matang nakatingin sa akin. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang umikot sa isip ko. Ito na ba ang wakas ng lahat? Pero bago pa tuluyang mawala ang lahat, tumayo si Vince, hinawakan ako sa balikat at malakas na sinabi, Claire, tama na. Ako ang may kasalanan, hindi si Ana. Kung may sisisihin ka, ako lang. Huwag mo siyang idamay. Tumigil si Claire, tila nagulat. Pero agad din siyang ngumiti ng mapait. Hindi ganun kadali, Vince. Hindi lang ikaw ang nagkasala, pati siya. At pareho kayong babayaran ng ginawa niyo. At sa mga salitang iyon, alam kong magsisimula na ang bagyong matagal na naming tinatakasang dalawa. Bahagi 7, ang pagguho. Matapos ang iskandalo sa opisina, hindi na naging katulad ng dati ang lahat. Ramdam ko ang mga tingin ng mga kasamahan namin. Mga matang hindi nagsasalita, ngunit puno ng paghusga. Tuwing papasok ako sa floor, para bang may bigat na nakapatong sa balikat ko. Wala na ang dating mga biruan at ngiti. Pinalitan iyon ng mga bulungan at malamig na katahimikan. Si Vince, bagamat laging nasa tabi ko, ay halatang naguguluhan din. May mga gabi na hindi na siya agad nagre-reply sa mga mensahe ko. May mga pagkakataon ding bigla siyang maglalaho. Tapos kinabukasan ay sasabihin niyang kinausap siya ni Claire. Isang madaling araw, pagkatapos ng shift, inabangan ko siya sa parking lot. Nakita ko siyang nakasandal sa kanyang kotse. Hawak ang ulo na para bang pasa ng buong mundo. Vince, tawag ko, dahan-dahan. Pagtingin niya sa akin, namumugto ang mga mata niya. Hindi siya umiiyak, pero halata ang pagod at sakit. Uuwi na ako sa bahay, Ana. Mahinang sabi niya. Parang tinusok ang puso ko ng libu-libong karayom. Ano? Bakit? Hindi ko na kayang ganito. Galit si Claire, oo, pero nakikiusap siya. Para sa anak namin. Para sa pamilya namin. At sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong isugal. Nanlumo ako. Vince, akala ko ba? Ako ang pipiliin mo. Tumingin siya sa akin. Mahigpit. Mahal kita, Ana. Mahal na mahal. Pero may anak ako. May responsibilidad ako. Kung ikaw ang pipiliin ko ngayon, ibig sabihin, tatalikuran ko ang batang umaasa sa akin. Kaya kong iwan si Claire, pero hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maiiyak. Ang alam ko lang, bigla akong natulak palayo mula sa kanya. Bakit mo pa sinabi sa akin na pipiliin mo ako kung sa huli? Sila rin pala. Dahil totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Ana. Malakas niyang sigaw. Pero hindi ko kayang gawing buhangin ang pundasyon ng anak ko. Napahawak ako sa dibdib ko, sinusubukang pigilan ng luha. At ako, ano ako sa lahat ng ito, Vince? Isang pahinga? Isang taguan? Isang lihim na mensahe lang na madaling burahin? Tahimik siyang tumingin sa akin, walang masabi. At sa katahimikang iyon, alam kong mas malakas ang kanyang katahimikan kaysa sa kahit anong salita. Sumunod na linggo, halos hindi ko na siya makausap. Naging abala siya sa pag-aayos ng pamilya nila. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang tumatawag kay Claire, nakangiti, habang ako'y ilang di pa lang ang layo, pilit na pinipigilan ang sarili na huwag masaktan. Isang gabi, habang nasa pantry, nilapitan ako ni Kathy, ang team leader namin. Ana, sabi niya, dahan-dahan. Alam kong wala ako sa posisyon para makialam. Pero kaibigan kita. Sigurado ka bang gusto mo pa itong ipagpatuloy? Nakikita ko kung gaano ka nasasaktan. Napatungo ako. Hindi ko alam, Kathy. Hindi ko alam kung paano ko siya bibitawan. Kahit na alam kong mali.
Kahit na alam kong wala itong patutunguhan, mahal ko siya. Hinawakan ni Kathy ang kamay ko. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din ng katotohanan. At kailangan din ng tapang para tanggapin na hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Vince. Magkita tayo. Last na ito. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta sa lugar na sinabi niya. Isang maliit na kafe na palaging bukas kahit 10 oras ng gabi. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo. Walang iniinom, walang kinakain. Nakatingin lang sa sahig. Vince, tawag ko. Pagtingin niya, may ngiti sa labi, pero bakas ang lungkot. Salamat at pumunta ka. Umupo ako sa harap niya. Anong ibig mong sabihin sa last na ito? Huminga siya ng malalim. Ana, hinding-hindi ko ipagkakaila na ikaw ang babaeng minahal ko ng sobra. Ikaw ang naging sandalan ko sa lahat ng gabi ng pagod. Sa lahat ng oras na pakiramdam ko'y wala na akong makakapitan. Pero tama si Claire. Tama ang anak ko. Kailangan kong bumalik sa kanila. Kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Nagsimulang manginig ang kamay ko. At ako? Paano ako? Tulad ng lagi kong sinasabi, mahal kita. Pero minsan hindi lahat ng minamahal kaya nating ipaglaban. Ikaw ang lihim kong mensahe, Ana. Pero hindi ka pwedeng maging libro ko. Hindi ko napigilan ang luha ko. Umagos iyon sa pisngi ko habang nakatingin ako sa kanya. Mahal kita, Vince. At kahit anong sabihin mo, hindi ako magsisisi. Kahit sandali lang, kahit sa dilim lang, naging totoo lahat ng naramdaman ko. Tumayo siya, dahan-dahan, at lumapit sa akin. Hinalikan niya ako sa noob, isang halik na puno ng pamamaalam. Salamat, Ana. Dahil sa'yo, naalala ko kung paano muling magmahal. Pero hanggang dito na lang tayo. At iniwan niya ako roon, mag-isa, habang unti-unting lumalayo ang mga yapak niya sa malamig na sahig ng kafe. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang wala ng kulay ang paligid. Ang bawat tawag na sinasagot ko, parang paulit-ulit lang. Ang bawat oras, parang mas mahaba kaysa dati. Wala na si Vince. At kahit nandyan pa siya sa opisina, ramdam kong ibang mundo na ang ginagalawan namin. At sa loob-loob ko, alam kong kahit ilang lihim na mensahe pa ang dumating, wala nang makakabura sa huling mensaheng iniwan niya sa akin. Isang pamamaalam. Bahagi 8. Ang huling mensahe. Matagal bago ko natanggap ang katotohanan. Sa bawat araw na pumapasok ako sa opisina, sa bawat shift na paulit-ulit lang ang takbo ng oras, ramdam ko ang kawalan. Nariyan pa rin si Vince. Nakaupo sa parehong desk, kausap ang parehong kliyente. Ngumining-iti minsan sa parehong mga biro ng team. Pero para bang isa na lang siyang anino. Hindi na siya yung Vince na dati kong nilalapitan pagkatapos ng calls. Yung Vince na nag-aabot ng kape sa akin sa madaling araw, o yung Vince na bumubulong ng "Kumusta ka?" kapag nakikita niyang pagod na ako. Ngayon, formal lang, opisyal lang. Para kaming dalawang estrangherong may kasaysayang pilit na itinatago sa ilalim ng mga headset at computer screen. Isang madaling araw, pagkatapos ng shift, umuwi ako ng mag-isa. Umuulan ng mahina, at sa bawat patak ng ulan sa bubong ng jeep na sinakyan ko, para bang may kasamang alaala. Alaala ng mga gabing sabay kaming naglalakad ni Vince sa ilalim ng ulan. Walang pakialam kung mabasa dahil mas mahalaga ang sandaling magkasama kami. Pag-uwi ko, binuksan ko ang cellphone ko. Wala na akong inaasahang mensahe mula sa kanya, pero hindi ko mapigilan ang ugali kong i-check ang inbox. At doon, sa gitna ng walang laman na notifications, may isang chat mula sa kanya. Ana, salamat sa lahat. Pasensya na kung hindi kita pinili. Pero sana, pagdating ng panahon, mapatawad mo ako. Huwag mong hayaang ikulong ka ng sakit na dulot ko
Karapat-dapat kang maging masaya, kahit hindi sa piling ko. Vince, napaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang telepono, na parang iyon na lang ang huling hibla na nag-uugnay sa amin. At doon ako tuluyang umiyak. Hindi na yun iyak ng pag-asa, kundi iyak ng pamamaalam. Lumipas ang mga linggo. Natutunan kong muling bumalik sa dati kong routine. Gigising sa gabi, papasok sa opisina, tatanggap ng tawag, uuwi sa umaga. Pero sa bawat hakbang, may bahagyang pagbabago. Natutunan kong hindi nahanapin ang presensya niya. Natutunan kong ibalik ang mga oras para sa sarili ko, para sa pamilya kong matagal ko nang napapabayaan, para sa mga kaibigan kong tahimik lang na nasa tabi ko. Isang gabi, inaya ako ni Kathy, ang team leader, na lumabas kasama ang ilang kasamahan namin. Nagkainan kami, nagtawanan, at sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ng lahat, nakatawa ako ng walang bigat sa dibdib. Ana, sabi ni Kathy habang naglalakad kami pa uwi. Mas maganda ang mga mata mo kapag masaya ka. Huwag mo nang hayaan na sirain yan ng taong hindi naman para sa'yo. Ngumiti ako at ramdam ko ang sinseridad sa sinabi niya. At doon ko naisip, tama siya. Hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Minsan, mas mahalaga ang pagpili sa sarili. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na akong nararamdaman para kay Vince. Mahal ko pa rin siya. Siguro, matagal bago mawala iyon. Pero natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng mahal natin ay kaya nating makasama. Isang umaga, habang palabas ako ng opisina, nakasalubong ko siya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Halo-halong damdamin. Nagkatitigan kami sandali. Walang salita, walang paliwanag. Ngumiti siya ng mahina at ngumiti rin ako pabalik. At doon natapos ang lahat. Hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan na parehong sumang-ayon. Sapat na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, lumipat ako ng account. Bagong opisina, bagong oras, bagong mga tao. At sa unang araw ng training, habang nakaupo ako sa isang bagong desk, binuksan ko ang cellphone ko. Wala na akong inaasahang mensahe mula kay Vince, pero nasanay na ako. Sa halip, may isa akong bagong chat mula sa isang hindi ko kilala. Isang simpleng, "Hi, seatmate tayo." At doon ako napangiti. Hindi dahil may inaasahan akong bagong pag-ibig, kundi dahil natutunan kong muling magsimula. Sa huli, ang kwento naming ni Vince ay nanatiling isang lihim na mensahe, isang kasaysayang nakatago sa pagitan ng mga chat bubbles at malamlam na gabi sa opisina. Hindi ito naging libro, hindi ito naging pelikula, pero naging bahagi ito ng puso ko. At kahit paano, natutunan kong mahalin ang sarili ko mula sa sakit na yon. Dahil ang mga lihim na mensahe, gaano man katamis, ay mananatiling lihim lamang kung hindi sila nakalaan para sa liwanag. At sa wakas, natutunan kong bitawan. Natutunan kong umusad. Natutunan kong mag-own